Okay, so now these are the demonstration of the lab activity. We have two types of routing information protocol, the version 1 and version 2. So what is routing information protocol or the RIP is under the dynamic routing protocol. But the main difference, itong RIP ginagamit sa smaller network. That's why ang kanyang usage, for example, pwede sa mga computer shop, pwede sa mas maliliit na network. So anong kaibahan ni version 1 kay version 2? Si version 1, it uses, kung di ako nagkakamali, classful IP address. Si version 2 ay classless. Okay, so I will construct yung pinaka-simple construction. Gaya ng ginagawa natin, i-configure natin. Okay, so we'll be using PC to PC again. Then a switch. Let's say a switch 24 can be used, no? Then a router. Ito yung pinakamadali, 1841, no? And as well as the 1841. Then meron tayong switch, a 24 port. Then we have a PC. And as well as a server. So magdidid tayo ng server, no? Ito yung magiging web. So ito, i-connect natin. So automatic na lang, no? Okay, automatic na lang. Okay, as well as here, i-connect din natin. O, straight through ang ginagamit natin na cable. Now, ito, lagyan natin ng port kasi fast ethernet lang ang port ito. So, i-off mo lang ito. I-drag mo lang ito yung may serial port din, i-on. And as well, here, i-off ko lang ito. Then, i-drag ko lang ito. Okay, pagkatapos, I will be interconnecting. Okay, tapos ito, ilalagay ko na dito. Okay, so ngayon guys, no, if you will notice, wala pa tong, hindi pa to logically connected. Kailangan natin i-configure. In reality guys, no, may laptop ka dito. Sa totoo, no, may laptop dyan. Ilalagyan mo ng console port. Pag tinapat mo doon sa RS-232, pinasok mo dito sa router, punta ka ng console, tapos pumunta ka, kuwari naka-install na siya, pumunta ka sa desktop, sa terminal ka pupunta, i-okay mo lang naman yan. Yung port configuration, ito yung 996. Usually may mga required port configuration. So, pero magko-configure na tayo. Ito na yung yung putty command, kunwari, no, sa, ano, okay, ito sa enable tayo. Then, configure terminal. Okay, interface, fast ethernet, 00. Okay, tapos IP address, 192.168.1.0. So, dating gawin pa rin, no? Ayan. Tapos, meron tayong no shutdown, no? Para ma, ano natin, no shutdown. Okay, tapos, exit na tayo. So now, this is okay na ito. So, kaya ito, pwede naman, no? Siguro, designate lang natin. Yung una, mahalaga kasi dito yung network eh. Let's say, ito yung R1 o route. Yung link dito is, ito yung network address dito. 192.168.1.0/24. O, yun muna, mag-class full muna tayo, no? Now, ito guys, no, pwede mong ilagay dito na yung gagamitin natin na 192.168.1.10. Maglagay ka ng gateway kung ano yung nilagay mo dun sa .1.1. Okay, kasi hindi ako nagkakamali. Ang ginilagay ko dito is uh, .1, no? I-ano natin, no? I think meron na ba akong, in IP. Yan, tingnan natin dito.
I think wala pa ata. Okay, wala pa. So mamaya magko-comment tayo ulit. So lagyan lang muna natin ng ano, exit ko muna. Pagkatapos natin mag-interface, IP address. Ito nakalimutan natin. 192.168. Ay, okay na pala. Naka ano na pala. Naka, tawag dito, meron na pala 1.0. Okay, so ngayon, no? So check natin yung ating IP. Pero hindi pa siya nakaset up. Okay, tignan ko muna dito sa kabila. Ayan. 192.168.1.20. So ilagay ko muna yung gateway. Okay, so i-ano ko lang, no? I-withdraw ko, i-ano ko lang. Ilagay ko lang dito yung interface. Okay, parang hindi kasi na ano, na-record yung ano. Okay, tapos IP address. Okay. That one, sorry. That one dapat to. Okay. Yun, oh, that's zero na ilagay ko. Then no shutdown. Ayan, exit. Okay, so okay na ito. So makikita nyo dito guys, no, na ang aking i-record. Ayan na. So naka that one na ito. Ito naman, ayun, naka that one na. So yun na yung gateway natin, no? As well as here, naka gateway. So ngayon, ito naman sa kabila. Siguro ang ilalagay ko dito, ang network address ko dito is 192.168.3.0/24. So gagamitin kong gateway, siguro 3.1, pwede na, no? 3.1. So lagyan natin dito 3.1. So 192.168.3.10 for example. Then ito 192.168.3.1. And ito naman, we can use the 192.168.3.20. Then ito naman 192.168.3.1. So basically yan yung ating ano. And if you will notice guys, no, nakakabit na yung ating ano, gateway. May gateway na rin. So kung ano yung gateway mo, yun yung itatype natin dito. O pwede ka naman direkta dito, no? Kung gusto nyo na hindi gumamit ng ano. Okay, no? Mag-no ka lang dito. Enable, configure terminal. Ito yung mga shortcut command. Interface, pass ethernet. So kung ano yung ano mo, no? 00 kung hindi ako nagkakamali. Then IP address, 192.168.3.1, 255.255.255.0. Then after that, no shutdown. Yan, exit. Okay, so you notice na ito, nag-green na. So kinakailangan ko na lang i-connect. So kaya babalik ako dito for the serial. Dito tanda yung may clock rate pa rin yan. No? So interface serial 00, IP address 192.168. Yung link natin is 2.0 na, so 2.1 ito. 255.255.255.0. Pagkatapos ito, clock rate 64,000. Kasi nga, yung encapsulation natin, then no shutdown. Okay, so exit lang. Okay, pagkatapos yung kabila naman, para mag, ano to, ito naman i-connect natin. Interface, serial, 00. IP address, 192.168.2.2, 255.255.255.0. And then we will be having encapsulation na lang, PPP, and then no shutdown.
then exit. So, as you notice guys, no, pag tingnan nyo ito mabuti, interconnected na to. Interconnected na. So, ibig sabihin, ano lang ibig sabihin yan? No? It only means that it is logically connected but hindi pa tayo nakaka-establish ng route. Ang isang option is the static route. O, paano ba yung static route? Ang static route, ito ang command. Okay, ito yung command pag static route. Yung IP route, destination network, subnet NAS, nung destination mo, and yung tinatawag natin na next hop address. Ito yung ginawa nyo sa mga previous activity. Pero ngayon, hindi na ito yung gagamitin natin. But we will be using dynamic route. So, paano? So, dito na papasok yung router rip command. Okay, router rip. No? So, instead of IP route, ang gagawin router rip. So, yun na, nakaganyan na. Ngayon, kapag nakuha mo na yan, kasi ito na, nakakabit na natin yung network natin. Ayan. Kung ano yung adjacent dun sa router mo, ibig sabihin yung network na katabi mo, yun yung ilalagay mo. Yun ang ilalagay nyo dyan. Yan yung applicable sa router 1 and 2. So basically, mas madali ito pagdating sa configuration. So tiro nyo to guys, no? Kasi ito, no? Itong part na ito. Ano ba yung katabi nitong R1? Katabi niya ay ito. Dalawang network kasi ang ginamit natin. Dito sa link, ang ginamit natin dito is 192.168.2.0/24. So yan yung gagamitin ko. Yan yung katabi. So therefore, kapag nag-command ako dito, ito yung gagawin natin na command. Okay, since naka ano na tayo, network, lalagay ko yung network. Yung katabi ng router ko, yung 10.0.0 ay 192.168.1.0. So lalagay nyo lang dyan. Ano pa yung katabi niya? Yung 192.168.2.0. So after that, pagkatapos mong kunin yan, no, na ilagay mo na, mag-exit ka na. Ganun din ang gagawin mo sa kabila. Exit na. Okay, so ngayon, try natin dito sa kabila. Okay, tapos mag-show IP route tayo, no? Tignan natin. Ito naman, router read. Tapos network. Ang network nito is 192.168. Yung katabi nung router 2, I think 2.0. Tapos 3.0 naman. So ano ba yung katabi? Kasi ang ano dito, yung katabi nito. Yung katabi ng router nito, so 2.0 saka 3.0 yung katabi niya. So adjacent router ang kinukuha dito. Okay, so na ngayon, mag-exit ka lang dyan. I-check natin yung configure, yung ano muna. Tapos mamaya, i-try natin yung tinatawag na ano, yung IP route. No? Then natin yung connectivity. So ngayon, dahil parehas naman na, i-try kong i-connect dun sa kabila, sa command prompt. So ipiping ko muna 192.168.3.10. So let's try, no? If I can connect. Ayan, meron na. Meron na akong response time. Ayan, may response time na. Ayan, so ibig sabihin, nakaka-connect na ako. As well, siguro pwede kong i-access yung website doon kabila. Ang ang IP nun is 192. So wala lang domain name kaya IP muna ilalagay ko no. .3.20. So ma-access ko na yung website. Ayun, na-access ko na yung website. Okay. So ibig sabihin nakaka-connect ako dun sa kabila using the router command. Now, ngayon, po pwede tayong gumamit ng show IP route para makita nyo yung path, no? Show IP route. Ay, exit lang pala yan. Exit muna. So, kailangan nakaganito siya. Show IP route.
So makikita nyo dito, nung nilagay ko yung show IP route, ito yung codes. C connected S static. Diba? RRIP. So now, dito sa mga C, ang ibig sabihin natin, connected tayo. Directly connected yan. Fast Ethernet. Okay? So connected tayo. Pero ngayong itong R, yan yung RIP. So ano yung daanan? 3.0 sa network via 2.2. Okay, so ngayon kung gusto mong malaman din no, yung IP route, yung destination network 192.168.3.0. So makikita niyo dito yung 3.0 yung network ng destination ko. RIP ang ginamit ko. Distance vector ko kasi yung 120 ano yan? Ang 120 is what? RIP. So yung metric 1, yan yung tinatawag natin na ano, hop, number of hops. Kaya by further analysis, no, makikita nyo kung pati yung oras na nag-update, di ba? So yan, no? Route metric is 1, traffic share count is 1. So nakikita nyo dyan yung path. How about show IP route ng 192.168.1.0? Okay, so by typing that command, makikita nyo dito, no? Dahil galing ako sa sarili ko, zero. Zero yung aking ano. But still, gumamit tayo, ang mitigate is zero. Distance is zero. How about 2.0? Yun yung link. So makikita nyo naman dito, ah, yan yung link. Directly connected lang yung ginamit natin as a link. So that command, makikita mo yung route, show IP route command. Okay, so that is the so-called the so-called what do you call this? Routing Information Protocol version 1. Now, meron bang version 2? Meron. Ang version 2, guys, no, this is the second activity na ipapa-upload ko sa inyo. Usually, ang version 2, applicable for classless. Kaya dito, pwede kayong gumamit ng class VLSM. Then, instead of the static out, use version 2. Now, the only difference here, similar pa rin kung ano yung adjacent. Maglagay ka ng version 2. So dito, di ko na i-demo ko lang, no? For example, no, in this case, uh, maglalagay lang ako dito ng version 2. Okay, for example lang to, i-demonstrate ko lang. Ha, lagay ko lang enable, configure terminal, then router RIP. Okay, so network. So nag-ano ako sa R0, so network 192.168.1.0. Network 192.168.2.0. Lalagyan mo lang to ng version 2. That is the only difference. Now, kapag nilagyan mo na siya ng version 2, ang susunod naman yan ay yung tinatawag natin na ano na no auto summary. Ito yon, no auto summary. So lalagyan mo yan, no auto summary. No, then exit. So yun yung ano, so ibig sabihin naka-version 2 na tayo. So try natin ano no, try natin gamitin din sa kabila. Okay, so mag-aano ako dito, router ulit, no? Pero dito, instead of 3.0, no? Mag-router ulit ako. Ay, okay na ba? Choppy pa rin.